Si Samantha ay isang 12 taong gulang na bata. Masayahin at puno ng pangarap. Lumaki siyang masigasig sa pag-aaral at laging aktibo sa kanilang klase. Mula pa noong maliit pa siya, ipinapaalam na niya sa kanyang tatay, si Bernard, ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Mahilig siyang tumingin ng mga gusali at disenyo ng mga bahay at lagi niyang sinasabi ang mga katagang, "Tay, balang araw ako ang gagawa ng pinakamataas na gusali sa buong Pilipinas." Lagi namang sumusuporta si Bernard sa mga pangarap ng kanyang anak. Hindi man marangya ang kanilang buhay, nagsusumikap siya araw-araw para masigurong mabibigyan si Samantha ng magandang edukasyon at buhay. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang asawa at mula noon, ipinangako ni Bernard sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mapunan ang pangungulila ng kanyang mga anak. Kaya bukod sa pagtatrabaho bilang online seller ng mga cellphone, tinitiyak ni Bernard na palaging nararamdaman ni Samantha at ng kanyang nakababatang kapatid na si Clyde na buo pa rin ang kanilang pamilya kahit pa wala na ang kanilang nanay. Simula nang mawala ang kanilang nanay, naging malapit si Samantha kay Bernard. Madalas silang magkwentuhan tuwing gabi, lalo na tungkol sa mga pangarap ni Samantha. Hindi niya nakakalimutang ikwento ang bawat bagong natutunan niya sa eskwelahan at kung paano niya gagamitin ang mga ito para maging engineer balang araw. "Tay, gusto ko po talagang matuto kung paano magdisenyo ng mga gusali. Ang dami pong mga bagay na kailangang pag-aralan pero excited po ako," sabi niya isang gabi habang nag-uusap sila. "Alam mo anak," sagot ni Bernard, "basta't magsipag ka lang sa pag-aaral. Matutupad mo ang lahat ng pangarap mo. Narito lang naman ako para suportahan ka eh." Pero sa kabila ng masayang relasyon nila bilang mag-ama, may isang bagay na hindi madaling nalilimutan si Samantha. Ito ay ang pagkamatay ng kanyang nanay. 3 taon na ang makalipas nang maaksidente ang nanay ni Samantha sa isang motor habang pauwi ito mula sa trabaho. Nasagasaan ng isang police vehicle ang kanyang nanay at sa kasamang palad hindi ito nakaligtas. Mula noon, nagkaroon ng galit si Samantha sa mga pulis. Hindi niya maintindihan kung bakit walang nakulong o naparusahan dahil sa aksidenteng iyon at tila hindi pa rin siya nakakakita ng hustisya para sa kanyang nanay. Tuwing may pagkakataon, sinasabi ni Samantha sa mga kaibigan at kaklase niya kung bakit siya galit sa mga pulis. "Hindi nila dapat hinahayaan na mangyari yun sa nanay ko," wika ni Samantha habang nagkikwento sa kanyang mga kaibigan. "Sana man lang nakulong yung pulis na nakabangga sa kanya pero wala man lang silang ginawa." Sa kabila ng mga malalim na emosyon ni Samantha, palagi siyang masaya kapag kasama ang mga pinsan niya sa paglalaro. Mahilig silang maglaro sa bakuran, habulan, taguan at iba pang mga larong pambata. Madalas nilang kasama si Clyde, ang 5 taong gulang na kapatid ni Samantha, na laging nakasunod sa ate niya saan man ito magpunta. Masipag si Samantha sa pag-aalaga kay Clyde. Palaging sinisiguradong hindi ito mapapahamak o mapapabayaan. Isang araw habang naglalaro sila ng mga pinsan niya sa likod ng bahay, tinawag siya ni Clyde. "Ate Sam, laro tayo. Gusto ko pong magtago-taguan ulit." Ngumiti si Samantha at niyaya ang kanyang mga pinsan. "O tara, magtago-taguan tayo pero dapat walang daya ha. Lahat kayo magtatago ng maayos." Habang masayang naglalaro ang mga bata, hindi maiwasang makaramdam si Samantha ng pananabik para sa kanyang pangarap. Tumingin siya sa kalangitan at iniisip ang mga gusaling gusto niyang itayo balang araw. Sa kabila ng kanyang murang edad, ramdam na ni Samantha ang pagmamahal niya sa pagdedesenyo at pagkakalikha ng mga bagay. Lagi niyang sinasabi sa sarili, "Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang pangarap ko." Pagdating naman sa eskwelahan, kilala si Samantha bilang isang aktibong estudyante. Mahilig siyang makilahok sa mga group activities at projects, lalo na kung may kinalaman ito sa kanyang mga interes. Minsan, meron silang proyekto sa science tungkol sa mga simpleng istruktura. Inaasahan ng mga guro na bawat grupo ay magdidesenyo ng isang maliit na gusali gamit ang mga materyales tulad ng kahoy, karton at pandikit. "Excited na ako sa project natin," sabi ni Samantha sa kanyang mga kaklase habang nag-uusap sila tungkol sa plano ng kanilang proyekto. "Gusto kong tayo ang may pinakamagandang disenyo ng gusali. Pwede kaya tayong gumawa ng isang maliit na bahay na may rooftop garden?" Ang mga mata ni Samantha ay nagniningning habang ikinikwento niya ang kanyang idea.
Laging bukas ang kanyang isipan sa mga bagong paraan ng paglikha at hindi niya alintana kung gaano man kahirap ang gawain basta't meron siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang talento sa pagdedesenyo. "Wow, ang galing ng idea mo, Sam," sabi ng isa sa kanyang mga kaklase. "Tiyak na magiging maganda ang project natin." Sa mga ganitong pagkakataon, hindi maiwasang mapansin ng mga guro ni Samantha ang kanyang husay at sigasig sa mga proyektong may kinalaman sa engineering at design. Si Mrs. Rivera, ang kanyang guro sa science, ay napansin ang kakaibang dedikasyon ni Samantha sa proyekto nila. "Napansin ko, Samantha, na talagang interesado ka sa mga proyekto natin sa science, lalo na kapag tungkol sa pagbuo ng mga bagay. Nakikita ko na may potential ka bilang isang engineer balang araw," sabi ni Mrs. Rivera habang tinitignan ang disenyo ni Samantha. "Opo ma'am, pangarap ko po talagang maging engineer, gaya ng madalas kong ikinikwento kay tatay," masayang sagot ni Samantha. "Mabuti yan," sabi ni Mrs. Rivera. "Kailangan natin ng mga batang tulad mo na may pangarap at dedikasyon sa kanilang mga ginagawa. Ipagpatuloy mo lang ang sipag mo at tiyak na makakamit mo ang pangarap mo." Nagbigay ng inspirasyon kay Samantha ang mga salitang iyon. Alam niyang nasa tamang landas siya at patuloy siyang magsusumikap para maabot ang kanyang mga layunin. Nang dumating ang 13 kaarawan ni Samantha, pinili ni Bernard na ipagdiwang ito sa espesyal na paraan. Bagaman hindi marangya ang kanilang buhay, may sapat silang pera para magbakasyon sa Palawan, isang lugar na matagal niyang gustong puntahan ni Samantha. Hindi na itago ni Samantha ang kanyang tuwa nang sabihin ni Bernard ang balak na ito. "Tay, totoo po ba? Pupunta po tayo ng Palawan?" tanong ni Samantha na halos hindi makapaniwala. "Oo naman anak, matagal mo nang sinasabi na gusto mong makita ang mga beach doon, di ba? Sa wakas, natupad na ang plano natin," sagot ni Bernard habang yakap ang anak. Nang sumapit ang araw ng kanilang pag-alis, dala nila ang kanilang mga gamit at excitement. Kasama si Glide, sinumulan nila ang kanilang masayang biyahe patungo sa Palawan. Sa loob ng eroplano, hindi mapakali si Samantha sa sobrang saya. Palaging sinisilip ni Glide ang bintana ng eroplano, habang si Samantha ay masayang kinukuna ng litrato ang mga magagandang tanawin mula sa itaas. Pagdating nila sa Palawan, napuno ng saya ang buong pamilya. Pagkarating nila sa resort, agad na nagsimula ang kanilang adventure. Mula sa paglubog sa malakristal na tubig hanggang sa pagtuklas ng mga kabigha-bighaning tanawin ng mga isla. Si Samantha, na likas na curious, ay palaging nagtatanong kay Bernard tungkol sa mga bagay-bagay sa paligid nila. "Tay, paano po kaya nabuo ang mga bato sa paligid ng mga isla, no?" tanong ni Samantha habang sila'y nasa bangka papunta sa isa sa mga isla. "Maraming taon ng mga pagbabago sa kalikasan, anak. Pero alam ko, isang araw, kaya mo na ring intindihan yan bilang isang engineer. Sigurado akong magiging magaling ka," sagot ni Bernard na puno ng pagmamalaki. Ang bawat araw nila sa Palawan ay puno ng saya at tawanan. Nagkayakap silang pamilya habang sinasalubong ang paglubog ng araw sa dalampasigan. At sa bawat sandali ng kanilang bakasyon, muling nararamdaman ni Samantha ang init at pagmamahal ng pamilya kahit wala na ang kanyang nanay. Pero sa kabila ng mga masasayang alaala, may mga bahagi ng buhay ni Samantha na nananatiling masakit. Bawat gabi, bago matulog, palagi niyang naaalala ang kanyang nanay. Minsan, iniisip niya kung ano kaya ang buhay nila kung hindi nasagasaan ang motor ng kanyang nanay ng police vehicle. Kung buhay pa kaya ito, ano kaya ang magiging reaksyon nito sa mga achievements niya sa paaralan at sa mga proyektong ginagawa niya? Si Bernard, kahit hindi masyadong nagpapakita ng lungkot, ay ramdam din ng pangungulila. Bilang isang tatay, iniwasan niyang ipakita ang kanyang kahinaan kay Samantha at kay Glide. Pero sa bawat gabing tahimik na binabantayan niya ang kanyang mga anak habang natutulog, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga alaala nila ni Carla, ang kanyang yumaong asawa. Isang gabi, habang nakahiga si Samantha sa kanyang kwarto, narinig niyang may humihikbi mula sa kwarto ni Bernard. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa pinto ng kwarto ng kanyang tatay. Doon nakita niya si Bernard, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang litrato ni Carla. Tahimik itong umiiyak, halatang miss na ang kanyang asawa.
Tumalikod si Samantha at bumalik sa kanyang kwarto. Doon, habang nakahiga, iniisip niya kung gaano kalaki ang sakripisyo ng kanyang tatay para sa kanila. Kahit pa may sarili itong pinagdaraanan, hindi ito bumitaw sa pangarap na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigutay, bulong ni Samantha sa kanyang sarili habang unti-unti siyang nilulukob ng antok. Ang pangarap ni Samantha na maging isang engineer ay hindi lamang para sa sarili niya. Gusto niyang tuparin ito hindi lamang para sa kanyang nanay na nag-iwan ng malaking buta sa kanilang pamilya, kundi para na rin sa kanyang tatay na patuloy na nagsusumika para sa kanilang magandang kinabukasan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging determinado na abutin ang kanyang mga pangarap. Sa araw-araw na buhay ni Samantha, hindi mawawala ang kanyang pagmamahal sa mga proyekto sa eskwelahan, lalo na kapag may practice o grouping sila. Paborito niya ang mga ganitong gawain dahil mahilig siyang makihalubilo sa mga kaklase niya. Ang mga project-based activities ay nagiging daan para may pakita niya ang kanyang talento sa pagdedesenyo at hindi niya ito pinalalagpas. Minsan, may group activity sa Lasamat kung saan kailangan nilang gumawa ng isang simple ngunit functional na makina. Ang bawat grupo ay kailangan magbuo ng kanilang makina gamit ang mga materyales na madaling makita sa bahay. Si Samantha, bilang isa sa mga pinuno ng grupo, agad na naglabas ng mga ideya kung paano nila gagawin ang kanilang proyekto. Pwede tayong gumawa ng isang simpleng pulley system, mungkahi ni Samantha sa kanyang mga kaklase. Tapos pwede natin gamitin yung mga lata at tali para makita kung paano ito gumagana. Ang galing mo talaga, Sam. Ikaw na ang bahala sa pagdedesenyo. Kami na ang bahala sa pagbuo. Sagot ng isa sa kanyang mga kaklase na halatang humahanga sa kaalaman ni Samantha. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi maiwasang mapansin ng mga guro ni Samantha ang kanyang husay. Alam nilang malayo ang mararating ng batang ito. At lagi silang naghihintay sa mga bagong idea at proyekto na dadalhin ni Samantha sa kanilang klase. Para kay Samantha, bawat activity at project ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap na maging engineer. Sa bawat disenyo, sa bawat pagsubok ng mga idea, nakikita niya ang kanyang sarili na mas lumalapit sa mga layunin niya sa buhay. Habang patuloy na lumalalim ang ugnayan ni Samantha sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Patuloy din ang kanyang pagtahak sa landas na puno ng pangarap. Hindi niya nakakalimutan ang mga leksyong natutunan mula sa kanyang nanay at tatay. Ito ay ang pagtutulungan, pagmamahal at dedikasyon. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, alam niyang nasa likod niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang inspirasyon mula sa kanyang nanay. Isang hapon, nang pauwi na si Samantha mula sa eskwelahan, napansin niya na kakaiba ang kilos ng kanilang tatay, si Bernard. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo ito sa hapag. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Hindi ito ang karaniwang tatay na nakangiti sa kanya tuwing siya'y uuwi mula sa eskwela. Napansin din ni Samantha na tila namumugto ang mga mata ni Bernard na para bang kanina lamang ay umiyak ito. Papa, ayos ka lang ba? Tanong ni Samantha, puno ng pag-aalala. Dahan-dahang tumingala si Bernard. At sa unang pagkakataon ay hindi niya kayang itago ang lungkot sa kanyang boses. Anak, may malaking problema tayo. Naupo si Samantha sa tabi ng kanyang ama, mas lalo pang nag-aalala. Ano pong problema, Papa? Huminga ng malalim si Bernard bago siya sumagot. Na-scam ako, Samantha. Milyon ang nawala sa negosyo ko. Hindi ko mababayaran ng mga kliyente ko. At maraming galit sa akin ngayon. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Napatingin si Bernard sa kanyang anak. Naasahan niyang hindi masyadong mabigatan si Samantha sa narinig. Napamulagat si Samantha, hindi makapaniwala sa narinig. Ang negosyo ng kanilang tatay na siyang bumubuhay sa kanilang pamilya ay nawala sa isang iglap dahil sa scam. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang mga pangarap nila, ang edukasyon niya, ang mga plano nila para sa hinaharap. Ngayon, tila napakabigat ng bawat hakbang na kailangan nilang tahakin. Papa, paano na tayo ngayon? Tanong ni Samantha. Pilit pinipigil ang sariling damdamin. Pinagsisisihan ko lahat, anak. Dapat hindi ako nagtiwala. Sabi ni Bernard. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha.
Ginawa ko ang lahat. Kasi akala ko mas ikabubuti niyo yun, pero ngayon, wala na. Wala na akong magawa. Simula noong araw na iyon, tila nag-iba ang bawat araw sa kanilang bahay. Laging umiiyak si Bernard, lalo na tuwing gabi. Naririnig ni Samantha ang mga hikbi ng kanyang tatay mula sa kabilang kwarto. Madalas niyang marinig ang mga bulong ni Bernard. Clea, miss na kita, asawa ko. Ano bang gagawin ko? Paano ako makakabangon dito? Paano na ang pamilya natin? Bawat gabing iyon ay mabigat para kay Samantha at sa kanyang nakababatang kapatid na si Clyde. Nararamdaman nila ang sakit na dinadala ng kanilang tatay at sa murang edad natutunan nilang magpasa ng bigat sa buhay. Si Samantha bilang panganay ay pilit na hinahanap ang paraan upang kahit paano'y maibsan ang problema ng pamilya. Pero hindi madaling magpatuloy kapag nakikita mo ang sariling tatay mo na tila nawawalan na ng pag-asa. Dahil sa pagkawala ng kanilang kita mula sa negosyo, unti-unting naramdaman ng pamilya ang hirap. Dati kahit hindi marangya, nakakaahon sila sa mga pangangailangan. Pero ngayon, dumating sa puntong wala na silang makain. Kinailangan ni Samantha na humingi ng tulong mula sa kanyang mga tiyahin at tiyuhin para magkaroon ng ulam sa hapag. Isang araw, nang makita ni Samantha ang kanyang tita Liza, napilitan siyang magtanong. Tita, pwede po bang makahingi ng ulam? Wala po kasi kaming pagkain sa bahay, ilang araw na po kaming hindi nakakakain. Napansin ng tiyahin niya ang pagkapahiya sa mukha ni Samantha, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang malaki ang pinagdadaanan ng pamilya ni Bernard. Siyempre Samantha, wala kang dapat ikahiya. Tita mo ako at nandito ako. Nandito kami para tumulong. Bibigyan kita ng ulam para may makain kayo. Habang kinukuha ng tiyahin niya ang ulam mula sa kanilang kusina, hindi maiwasang mapaluha si Samantha. Sa kabila ng kanyang murang edad, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na dapat niyang buhatin para sa kanyang pamilya. At kahit papilit niyang itinatago ang kanyang nararamdaman, tila unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa bawat araw na lumilipas. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon ng kanilang pamilya, madalas may mga taong kumakatok sa kanilang bahay. Iba't ibang mga tao ang nagsisipuntahan upang singilin si Bernard para sa mga utang na hindi niya mabayaran. Sa bawat pagtunog ng pinto, lumulubog ang pakiramdam ni Samantha at Clyde. Takot sila sa bawat bisita sapagkat madalas na may galit ang mga mukha ng mga taong kumakatok sa kanilang pinto. Isang gabi, matapos ang maghapong puno ng problema, napansin ni Samantha na tila hindi na rin nakakatulog si Clyde. Madalas itong nauupo sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak. Ate Sam, bakit po ganito? Bakit lagi silang galit kay tatay? Tanong ni Clyde na kahit sa murang edad, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi alam ni Samantha kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang kapatid. Sa halip, niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Babalik din sa dati, Clyde. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ng lahat para tulungan natin si Papa, ha? Isang gabi, nang makita ni Samantha na tila wala ng ibang masisilungan ang kanilang nararamdaman, napagpasyahan niyang ilabas si Clyde upang kahit papaano'y makalimutan nila ang kanilang mga problema. Halika Clyde, labas tayo saglit. Yaya ni Samantha sa kanyang kapatid. Naglakad sila papunta sa isang malapit na hospital kung saan tahimik na pumwesto sila sa tabi ng isang malaking gusali. Habang nakaupo sila roon, narinig nilang may mga umiiyak mula sa harap ng ospital. Nakasaksi sila ng ilang mga pamilya na bitbit ang mga mahal nila sa buhay na wala ng buhay, habang ang iba naman ay tahimik na nagdadalamhati. Nakita ni Samantha kung paano umagos ang luha ng mga taong ito, at bigla niyang naalala ang pagkamatay ng kanilang nanay 3 taon na ang nakalilipas. Sana umokay ka na tay. At sana nandito pa rin si nanay. Bulong ni Samantha kay Clyde. Tahimik lamang si Clyde, ngunit kapwa silang tumutulo na ang luha habang tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang lahat ng kanilang nararamdaman, ang galit, lungkot at pangungulila ay tila sabay-sabay na bumabalot sa kanila. Hindi nila alam kung paano haharapin ang mga darating na araw. Pag uwi nila, nadatnan nila si Bernard na nakaupo sa kusina. Hawak ang isang bote ng lason. Agad na tumayo si Samantha. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Papa, anong ginagawa niyo? Wag po!
Sigaw ni Samantha habang mabilis siyang tumakbo upang agawin ang lason mula sa mga kamay ni Bernard. Mabilis din na tumakbo si Clyde. Umiiyak at niyakap ang kanyang tatay. Tay, wag niyo po kaming iwan. Nahulog ang bote ng lason mula sa kamay ni Bernard. Tumigil siya, parang nahimasmasan mula sa masamang balak. Niyakap niya si Samantha ng mahigpit at sa wakas, bumigay si Bernard sa bigat ng kanyang damdamin. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinaplos ang buhok ng kanyang mga anak at paulit-ulit na humingi ng tawad. Patawad, mga anak ko. Samantha, patawad Clyde. Hindi ko alam kung paano ko kayo ipagpapatuloy. Hindi ko alam kung paano ko kayo aalagaan pa. Niyakap ni Samantha at Clyde ang kanilang tatay. Kapwa sila umiiyak. Papa, nandito lang po kami. Wika ni Samantha. Huwag niyo po kaming iwan, gagawin namin ang lahat. Gagawin po natin ang lahat para bumangon ulit. Kinabukasan, kinausap ni Samantha ang kanyang tito Jonathan, ang nakababatang kapatid ni Bernard. Pinakausapan niya ito na bantayan muna si Bernard dahil hindi nila alam kung paano pa nito haharapin ang kanyang depresyon. Tito Jonathan, hindi ko na po kayang mag-alala ng ganito. Baka po may masamang mangyari kay tatay, kailangan niya po ng tulong. Sabi ni Samantha habang iniiyakan ang kanyang tiyuhin. Agad na sumang-ayon si Jonathan. O sige, ako na ang bahala kay Bernard. Kailangan nating tulungan siya bago pa lumala ang sitwasyon. Habang si Jonathan ang nagbabantay kay Bernard, pumasok naman si Samantha at Clyde sa eskwelahan. Pilit na inawasan ang bigat ng kanilang problema. Pero kahit nasa eskwelahan sila, ramdam ni Samantha ang kalungkutan ng kanilang pamilya. Hindi niya maiwasang isipin ang kalagayan ng kanilang tatay. Alam niyang hirap ito at masakit sa kanya na wala siyang magawa upang maibsan ang sakit nito. Isang gabi habang nakikipag-usap si Bernard kay Jonathan sa sala, napuno ito ng emosyon. Umiyak si Bernard habang hinihingi ang tawad sa kanyang kapatid. Patawarin mo ako, utol. Hindi ko na kasi alam kung paano aayusin ang buhay ko eh. Hindi ko na alam kung paano babangon mula rito. Paano ko haharapin ang mga taong naagrabyado ko. Hinaplos ni Jonathan ang likod ng kanyang kuya. Kuya, hindi pa huli ang lahat. Kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Alam kong sobrang bigat pero kailangan nating bumangon. Lalaki tayo. Tayo ang haligi ng tahanan. Pero kahit ano pa ang ibigay ni Jonathan, tila walang makakaalis ng sakit na nararamdaman ni Bernard. Hindi lamang ang mga problema sa pera at negosyo ang bumabagabag sa kanya, kundi ang pagkawala ni Clea, ang kanyang mahal na asawa. Pakiramdam niya ay napakalayo na ng lahat ng kanyang mga pangarap para sa kanilang pamilya. At ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay unti-unting sumisira sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, pilit na bumangon si Bernard at hinarap ang mga taong naagrabyado niya. Sinikap niyang makipag-ayos at magsimula muli. Pero sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, alam ni Samantha na malalim pa rin ang sugat sa puso ng kanilang tatay. Kahit pa ginagawa nito ang lahat para bumangon, ramdam ni Samantha na tila nawawala na ang dating sigla at saya sa buhay ni Bernard. Bilang panganay, alam ni Samantha na wala siyang magagawa kundi ang magpakatatag para kay Clyde at sa kanilang tatay. Pero sa bawat araw na dumadaan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Alam niyang may mga bagay na hindi basta-basta maaayos. At bagaman pilit niyang kinakalma ang sarili, nararamdaman niyang tila masyadong malalim ang sugat na iniwan ng lahat ng pagsubok. Habang natutulog si Samantha isang gabi, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Kaya pa kaya namin? Makakabangon pa kaya kami mula rito? At sa bawat gabing iyon, nanatili siyang tahimik. Nananalangin ng tulong at lakas para sa kanilang pamilya. Umaasang balang araw ay muling babalik ang saya sa kanilang tahanan. Sa eskwelahan, napansin ng mga guro ni Samantha ang kanyang husay sa akademya, lalo na sa mga subjects na may kinalaman sa math at science. Kaya naman isang araw, inimbitahan siya ng kanyang principal na sumali sa isang prestiyosong international quiz bee na gaganapin sa Singapore. Labis ang tuwa ni Samantha nang marinig ang balitang ito. Alam niyang ito ay isang malaking oportunidad, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pangarap na maging isang engineer. Ngunit agad din siyang kinabahan at nalungkot.
Alam niyang may malaking problema ang kanilang pamilya. Ang pagkawala ng kanilang negosyo, ang pagkakautang ng kanilang tatay, ang kasalukuyang sitwasyon ni Bernard. Walang sapat na pera para tustusan ang kanyang pagpunta sa ibang bansa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Samantha. Alam niyang gusto niyang sumali sa quiz bee. Ngunit, paano niya ito sasabihin kay Bernard na ngayon ay hirap na sa pera? Pa, may sinabi po si ma'am kanina. Nagsimula si Samantha habang nag-uusap sila sa hapagkainan. O ano yun anak? Tanong ni Bernard habang kumakain. Hindi iniinda ang lungkot na bumabalot sa kanya. Naimbitahan po ako sumali sa quiz bee sa Singapore po, sabi ni Samantha, halos pabulong. Biglang tumigil si Bernard sa pagkain. Ramdam niya agad ang bigat ng salita. Singapore? Ibig sabihin kailangan mo ng malaking pera para makapunta roon, di ba? Malungkot na wika ni Bernard. Tumango si Samantha. Opo, pero alam ko naman pong wala tayong budget kaya sinabi ko po kay ma'am na hindi na lang po ako sasali. Nanlumo si Bernard sa sinabi ni Samantha. Alam niyang malaki ang nawala sa kanilang buhay. Ngunit ang makitang pati ang mga pangarap ng kanyang anak ay nadadamay na rin ay sobrang sakit para sa kanya. Nakikita niya kung gaano kasipag si Samantha sa eskwela at alam niyang ang pagkakataong ito ay hindi basta-basta. Nang gabi ring iyon, tumawag ang guro ni Samantha, si Ginang Ortega kay Bernard upang itanong kung bakit hindi sumali si Samantha sa quiz bee. Mr. Bernard, nakapansin ko po na tila hindi interesado si Samantha sa oportunidad na to. Sayang naman po malaking pagkakataon ito para sa kanya. Ipaniliwanag ni Bernard na hindi sila makaka-afford ng gastos at dahil dito, labis na nalungkot ang guro. Nang matapos ang tawag, hindi na nakatulog pa si Bernard. Buong gabi siyang nag-isip ng paraan kung paano matutulungan ang anak na matupad ang kanyang pangarap. Sa kanyang puso, alam niyang hindi dapat nadadamay si Samantha sa kanilang pinagdadaanan. Kinabukasan, napansin ni Samantha na tila may kakaiba sa kilos ng kanyang tatay. Tahimik itong umalis ng bahay ng maaga at hindi bumalik hanggang gabi. Pagdating ni Bernard, may dala itong isang sobre na puno ng pera. Tay, ano po yan? Tanong ni Samantha. Nagtataka kung saan nanggaling ang pera. Ngumiti si Bernard ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. O anak, mag-impake ka na. Sasali ka sa quiz bee niyo. Nagtataka si Samantha, ngunit sa halip na magtanong pa, niyakap niya ang kanyang tatay. Salamat pa, hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may bumabagabag sa isipan ni Samantha. Hindi sinabi ni Bernard kung saan nanggaling ang pera at may duda sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nila, ngunit ngayon ay may pera na sila para sa kanyang biyahe. Paano yun nangyari? Hindi ito normal at hindi mawala sa isip ni Samantha ang pag-aalala. Dumating ang araw ng pag-alis ni Samantha patungong Singapore. Sa kanyang puso, masaya siya na makakalahok siya sa malaking kompetisyon na ito. Ngunit may halong kaba at lungkot dahil alam niyang may malaking pasanin ng kanyang tatay. Habang nag-aayos siya ng gamit, iniwan niyang nakababatang kapatid na si Glide sa kanilang tatay. Tay, kayo na po bahala kay Glide ha? Pangako po, gagawin ko ang lahat para magtagumpay sa quiz bee. Ngumiti si Bernard at tumango. Ngunit hindi may tatago ang lungkot sa kanyang muka. Basta mag-ingat ka, Samantha. Tandaan mo na laging proud sa iyo si Papa. Walang kamalay-malay si Samantha na ito na pala ang huling pagkikita nila ng kanyang ama. Lumipad si Samantha patungong Singapore, dala ang lahat ng pag-asa at pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang yumaong nanay at sa kanyang tatay, si Bernard, na nagsasakripisyo ng lahat para sa kanya. Habang nasa aeroplano, hindi mapigilan ni Samantha ang pag-iisip sa kanilang buhay. Napakasakit na mawalan ng ina at ngayon, tila ang kanyang tatay na lang ang tanging sandalan nila ng kanyang kapatid na si Glide. Kaya sa isip ni Samantha, ang kanyang tagumpay sa kompetisyong ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang buong pamilya. Pagdating niya sa Singapore, napuno ng takot at kaba si Samantha. Hindi niya maiwasang isipin na malaking kompetisyon ito. At ang kanyang mga kalaban ay mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, pilit niyang pinapalakas ang loob niya.
Alam niyang hindi biro ang makapasok sa isang international competition at alam niyang marami ang umaasa sa kanyang kakayahan. Sa bawat hakbang niya papunta sa venue ng Quizbee, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Sa unang araw ng kompetisyon, agad niyang naramdaman ang pressure. Ang dami ng mga kalahok at ang ilan sa kanila ay tila mas may karanasan at mas mahusay na pagsasanay kaysa sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Samantha. Habang nagaganap ang mga preliminary rounds, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Mula sa bawat tanong hanggang sa bawat sagot, pilit niyang iniisip ang kanyang tatay. Inaalala niya ang mga gabing nagkukwentuhan sila ni Bernard tungkol sa kanyang pangarap na maging isang engineer. Iniisip din niya si Glenn, ang kapatid niyang umaasa sa kanya at ang lahat ng sakripisyo nila bilang pamilya. Nang dumating ang final round ng Quizbee, mas lalong tumaas ang tensyon. Alam ni Samantha na ito na ang huling pagkakataon upang ipakita ang lahat ng kanyang natutunan. Mahirap ang mga tanong at bawat isa ay tila mas malalim kaysa sa inaasahan niya. May ilang beses na nakaramdam siya ng panghihina ng loob, lalo na nang makita niya ang ibang mga kalahok ay tila mas mabilis sumagot at mas kumpiyansa. Ngunit sa bawat sagot na kanyang ibinibigay, iniisip niya ang kanyang pamilya. Ang nanay niyang yumao at ang tatay niyang nagsasakripisyo. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng bumigay. Bago magsimula ang final question, nakaramdam si Samantha ng matinding kaba. Isang tanong na lamang at malalaman na ang resulta. Ang tanong ay tungkol sa advanced algebra. Isang bagay na tila mahirap para sa kanyang edad. Nagkaroon ng ilang saglit na katahimikan sa kanyang isip. Paano kung hindi siya makasagot? Paano kung magkamali siya? Ngunit sa halip na magpatalo sa takot, inalala niya ang mga oras na ginugol niya sa pag-aaral at pagsasanay. Inisip niya ang lahat ng effort na inilagay niya at sa huling sandali, nagdesisyon siyang sagutin ang tanong. Nagpalakpakan ng mga tao nang ibigay ni Samantha ang tamang sagot. Hindi makapaniwala si Samantha. Nagawa niyang maitawid ang tanong na iyon. Nang inanunsyo na siya ay nakapasok sa top 5, na puno ng tuwa ang kanyang puso. Sa dami ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa, siya ay isa sa 5 pinakamatalino at pinakamahusay. Hindi man siya nanalo ng unang pwesto, para kay Samantha, malaking tagumpay na ang makapasok sa top 5 sa isang international competition. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang ibalita ang magandang balita sa kanyang tatay. Sa isip niya, malamang na masaya si Bernard para sa kanya. Sa bawat saglit ng kanyang pakikipaglaban sa Quizbee, alam niyang kasama niya ang inspirasyon ng kanyang nanay at ang sakripisyo ng kanyang tatay. Kaya naman tumawag si Samantha sa Pilipinas, puno ng saya at kasiyahan. "Papa, nakapasok po ako sa top 5. Masayang sigaw ni Samantha sa telepono. Umaasang maririnig niya ang masayang boses ng kanyang tatay. Ngunit sa halip na si Bernard ang sumagot, ang kanyang tito Jonathan ang nasa kabilang linya. Tahimik ang kanyang tito at agad naramdaman ni Samantha na tila may mali. "Samantha," nauutal na sabi ni Jonathan. Si Bernard, wala na ang tatay mo." Biglang bumagsak ang mundo ni Samantha. "Ha? Ano po ang ibig niyong sabihin? Anong nangyari kay tatay?" Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa naririnig. "May pagsabog sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Namatay siya, Samantha." Parang bumagsak ang buong mundo ni Samantha. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Kanina lang napakasaya niya sa tagumpay na nakuha niya. Ngunit ngayon, ang masakit na totohanan ay umabot na sa kanya. Patay na ang kanyang tatay. Pagdating ni Samantha sa Pilipinas, dumiretso siya sa burol ng kanyang ama. Nang makita niya ang kabaong ni Bernard, tila nawalan siya ng lakas. Hindi niya makilala ang kanyang tatay. Sunog na sunog ang katawan nito. Halos hindi na makilala dahil sa tindi ng pinsala mula sa pagsabog. Agad siyang niyakap ni Jonathan habang umiiyak si Samantha. "Tito, hindi ko na po siya makilala," bulong niya habang umiiyak. "Ganun din ang nararamdaman ko, Sam, pero kailangan nating tanggapin. Mahal na mahal ka ng tatay mo hanggang sa huling sandali.
Sagot ni Jonathan habang pinapakalma si Samantha. Tahimik lang si Clyde sa tabi ni Samantha. Hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Ang buong oras ng burol ay puno ng lungkot at mga luha. Halos hindi na nakakatulog si Samantha. Iniisip ang lahat ng sakripisyo ng kanyang tatay para sa kanila. Miss na niya ang mga magulang niya at ngayon, uli lang lubos na silang magkapatid. Sa libing ni Bernard, dumalo ang buong pamilya at mga kaibigan. Ngunit ang kalungkutan ay hindi may kakaila. Sa harap ng kabaong ng kanilang tatay, magkasamang nakatayo sina Samantha at Clyde. Kapwa nila iniiyakan ng pagkawala ng kanilang mga magulang. Nang matapos ang libing, lumapit ang isa sa kanilang mga tiyahi, si Tita Adang, at nag-alok na aalagaan silang magkapatid. Samantha, gusto kong sumama kayo sa akin ni Clyde. Ako na ang bahala sa inyo. Ngunit alam ni Samantha ang ugali ng kanyang tiyahi na ito. Malupit ito at madalas masama pa ang pagtrato sa mga bata. Hindi niya gustong tumira sa bahay ng kanyang tiyahin dahil alam niyang hindi sila magiging masaya roon, lalo na para na rin sa kapakanan ni Clyde. Tita, salamat po sa alok niyo, pero mas gusto po naming manatili kay Tito Jonathan, sagot ni Samantha. Malumanay ngunit matatag. Nagulat si Tita Adang, ngunit hindi na ito nagpumili. Agad na lumapit si Samantha kay Jonathan at nakiusap. Tito, pwede po ba kayo na munang mag-alaga kay Clyde? Habang naghahanap po ako ng trabaho para po matustusan ang mga pangangailangan namin. Noong unay, ayaw pumayag ni Jonathan na magtrabaho si Samantha dahil sa tingin niya ay masyado pang bata ito para pasanin ang mga responsibilidad ng pamilya. Ngunit sa uli, napapayag din siya dahil nakita niyang determinasyon ni Samantha na gawin ang lahat para sa kanyang mas nakababatang kapatid. O sige, basta mag-ingat ka, Samantha. Huwag mong papabayaan ang sarili mo, bili ni Jonathan bago niya pinayagan si Samantha na magtrabaho. Unang trabaho ni Samantha ay ang maglako ng pandesal tuwing gabi. Mula madaling araw, nagigising siya upang bumili ng pandesal mula sa bakery at pagkatapos ay iikot sa kanilang barangay upang magbenta. Ngunit hindi ito nagtagal dahil sobrang hirap ang trabaho at halos wala siyang kinikita. Palagi siyang pagod at halos hindi na niya nakikita si Clyde. Nang matapos ang maikling trabaho sa paglalako ng pandesal, pumasok naman si Samantha bilang tendera sa palengke. Mula umaga hanggang hapon, nagtitinda siya ng gulay at prutas. Pilit na kinakaya ang pagod at hirap upang magkaroon ng kaunting pera para sa mga pangangailangan nila ni Clyde. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ramdam ni Samantha na tila unti-unti na siyang nawawala. Miss na niya ang mga magulang niya, lalo na ang gabay at pagmamahal ng kanyang ama at ina. Sa tuwing nauuwi siya mula sa trabaho, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng kama ni Clyde. Iniisip kung ano ang hinaharap nila bilang magkapatid. Miss na niya ang kanyang mga magulang at hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang magiging kinabukasan nila ngayon. Pinilit din ni Samantha na pumasok sa pagtatahi kahit na wala siyang masyadong karanasan sa ganitong uri ng trabaho. Gumagawa siya ng mga simpleng damit at uniforme para sa mga estudyante at kahit maliit lang ang kita, sapat na ito upang makabili sila ng bigas at ulam. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, mas lalong lumalayo si Samantha mula sa kanyang mga pangarap. Wala na siyang oras para sa sarili at tila nawala na rin ang pag-asa niyang matupad ang pangarap na maging isang engineer. Habang patuloy ang buhay na puno ng sakripisyo at paghihirap, hindi maiwasan ni Samantha na magbalik tanaw sa mga masasayang araw nila kasama ang tatay niyang si Bernard. Tay, miss na kita. Paano na kami ni Clyde? Bulong ni Samantha habang umiiyak sa gabi. Miss na rin niya ang kanilang nanay at ang mga gabing nagkikwentuhan sila ni Bernard tungkol sa kanyang pangarap na maging engineer. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, hindi sumuko si Samantha. Kahit na iniwan na niya ang kanyang mga pangarap, patuloy siyang bumabangon araw-araw para kay Clyde. Alam niyang siya na lang ang natitirang gabay ng kanyang kapatid at gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang pamilya nila kahit ano ang mangyari. Matapos ang ilang buwan ng pagsubok at kalungkutan, tuluyan ng tinalikuran ni Samantha ang kanyang pangarap. Alam niyang hindi na posible ang mga dati niyang plano para sa sarili, lalo na ngayon na siya na ang tumatayong bagong magulang ni Clyde. Wala na siyang oras para sa kanyang mga ambisyon
dahil lahat ng kanyang atensyon at oras ay nakatuon na sa pagbibigay ng magandang buhay para sa kanyang nakababatang kapatid. Ang araw-araw na buhay ni Samantha ay puno ng sakripisyo. Nagbabantay siya kay Clyde, nagtatrabaho sa iba't ibang gawain upang kumita ng kaunti at kahit pa mahirap, pilit niyang pinapanatili ang kaunting saya sa kanilang tahanan. Subalit hindi may kakaila na may mga gabing tahimik siyang umiiyak. Iniisip kung saan na ba napunta ang mga pangarap niya. Sa kabila ng lahat, hindi niya kayang pabayaan ang bunso niyang kapatid. Isang araw habang naglilinis siya ng kanilang bahay, bigla may kumatok sa pinto. Bumungad sa kanya ang isang matipunong lalaki na mukhang nasa late 30s na. Malinis ang itsura at may daladalang envelope. Nakatingin ito kay Samantha ng may malalim na seryosong tingin. "Magandang umaga," bati ng lalaki habang iniaabot ang kamay. "Ako nga pala si Diego. Kaibigan ako ng tatay mong si Bernard." Nabigla si Samantha sa narinig. Hindi siya sanay na may bumibisita sa kanila, lalo na't isang taong nagsasabing kilala nito ang kanyang yumaong ama. Ano po bang may paglilingkod ko?" Maingat na tanong ni Samantha habang iniisip kung saan nanggaling ang lalaking ito. "Bata ka pa siguro noong magkakilala kami ng tatay mo. Magkaklase din kami sa high school. Matagal na kaming hindi nagkita, pero nang malaman kong namatay siya, naisip kong kamustahin kayo." Paliwanag ni Diego habang iniabot ang envelope sa kanya. "At higit sa lahat, gusto ko sanang mag-alok ng tulong. Kung gusto mo, maaari kang magtrabaho sa akin bilang kasambahay. Kilala ko ang tatay mo at alam kong mabuti kayong pamilya. Siguro gusto mong pag-isipan itong offer ko sa'yo." Nabigla si Samantha sa alok ni Diego. Bagaman hindi niya gustong iwan si Clyde, alam niyang kailangan niyang kumita ng mas malaki para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Mahirap ang buhay nila at alam niyang hindi sapat ang maliit na trabaho sa palengke para sa mga pangangailangan nilang magkapatid. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naisip niyang ito na ang pagkakataon upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip at pakikipag-usap kay Tito Jonathan, napagdesisyonan ni Samantha na tanggapin ang alok ni Diego. Naisip niyang mas maganda kung magkakaroon siya ng mas matatag na trabaho, lalo pat kinikilala nito ang kanyang ama bilang kaibigan. Nang magsimula si Samantha sa trabaho, hindi niya inaasahan na magiging maayos ang kanyang pakiramdam. Ang bahay ni Diego ay malaki at maayos, ngunit hindi tulad ng karaniwang mayayamang tahanan. Hindi siya tinrato bilang isang karaniwang kasambahay. Sa halip, parang pamilya ang trato sa kanya. Si Diego ay mabait at palaging nagpapasalamat sa kanyang mga ginagawa. Hindi siya binibigyan ng mabibigat na trabaho at kadalasan sinasamahan pa siya ni Diego sa mga gawain sa labas. "Alam mo Samantha, noong bata pa kami ng tatay mo, mahilig kaming maglaro ng basketball sa likod ng school. Lagi kaming magkasama sa kalokohan," kwento ni Diego isang gabi habang sabay silang naguhugas ng pinggan. "Hay, napakabait ng tatay mong yun. Lagi siyang handang tumulong kahit sa mga hindi niya ka-close. Sobrang saya ko noong nagkita kaming muli ilang taon bago siya namatay." Napangiti si Samantha habang nakikinig sa mga kwento ni Diego tungkol sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng sakit at lungkot na dinanas nila, ang mga kwento ni Diego ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Parang muling nabubuhay ang alaala ng kanyang tatay sa mga kwento nito. "Parang nakikita ko rin po si tatay sa inyo, Tito Diego. Minsan po iniisip ko na siya pa rin ang kasama namin kapag nandyan kayo," sabi ni Samantha nang may bahagyang ngiti. Sa tuwing nagkukwento si Diego tungkol kay Bernard, tila lumalapit muli si Samantha sa alaala ng kanyang ama. Si Diego sa kanyang sariling paraan ay naging haligi ng tahanan para kay Samantha. Hindi lamang siya naging mabuting amo, kundi isang gabay at mentor sa kanya. Binabahagi ni Diego ang mga leksyon na natutunan niya sa buhay. At sa bawat kwentuhan nila, nararamdaman ni Samantha na hindi siya nag-iisa. Hindi nagtagal, nasanay si Samantha sa bago niyang buhay bilang kasambahay ni Diego. Ngunit hindi ito tulad ng inaasahan niyang magiging mabigat o puno ng trabaho. Si Diego ay may sariling negosyo at madalas siyang isinasama sa kanyang mga lakad. Madalas, napupunta sila sa iba't ibang lugar, mula sa mga business meetings hanggang sa simpleng pagpunta sa mga tourist spots sa probinsya. Minsan pa nga,
sinama ni Diego si Samantha at si Clyde sa isang trip papuntang Tagaytay. Sa pagpunta nila sa mga lugar na iyon, parang nagiging bahagi na rin ng pamilya si Samantha. "Ang saya pala dito, ate," sigaw ni Clyde habang tumatakbo sa buhangin ng isang resort na pinuntahan nila ni Diego. Ngumiti si Samantha at napaisip. Sa kabila ng kanilang hirap, tila binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makaramdam ng saya at kasaganaan. Para bang muling bumabalik ang ilang masasayang alaala noong buo pa ang kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagiging kasambahay, hindi naramdaman ni Samantha na siya isang ordinaryong maid. Pakiramdam niya, higit pa sa trabaho ang ibinibigay sa kanya ni Diego. Binigyan siya nito ng mga bagong tahanan, bagong pamilya at bagong pag-asa. Hindi man siya nakakapag-aral tulad ng dati niyang plano, pakiramdam niya ay natuto siya mula sa mga karanasan at kwento ni Diego. Isang araw habang nag-uusap sila ni Diego, biglang naitanong ni Samantha, "Tito Diego, bakit po ang bait ninyo sa akin? Para pong kung ituring niyo ako ay totoo niyo akong anak." Ngumiti si Diego at tinignan si Samantha. "Samantha, matalik na kaibigan ko ang tatay mo at sa totoo lang, nakikita ko sa iyo ang dedikasyon at pagmamahal mo sa kapatid mo. Ganyan din ang tatay mo dati. Lagi siyang handang magsakripisyo para sa pamilya niya. Kaya gusto kong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Huwag mong isipin na katulong ka lang. Para ka na ring pamilya dito, ha?" Mula sa araw na iyon, mas lalong lumalim ang ugnayan ni Samantha kay Diego. Kahit pa hindi niya ito tunay na tatay. Naramdaman ni Samantha na para siyang muling nagkaroon ng isang gabay. Isang tao na maaaring sandalan at hingahan ng saloobin. At bagamat malaki ang pagkakaiba ng buhay nila ngayon kumpara noon, unti-unti nang natutunan ni Samantha na yakapin ang bagong realidad ng kanilang buhay. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang naging malapit si Samantha kay Diego. Madalas silang mag-usap tungkol sa mga pangarap niya. At sa kabila ng pagtutok ni Samantha sa kanyang trabaho, patuloy pa rin siyang nangangarap na balang araw ay may babalik niya ang sarili sa pag-aaral. Ibinahagi niya kay Diego ang mga pangarap niyang maging engineer at si Diego naman ay patuloy siyang binibigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. "Alam mo Samantha, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mo, pwede ka namang bumalik sa pag-aaral barang araw. Hindi naman natatapos ang mga oportunidad para sa mga taong nagsusumikap tulad mo." Payo ni Diego sa kanya. Bagamat alam ni Samantha na mahirap ang kanilang sitwasyon, lalo na't siya ang tumatayong magulang ni Clyde, sa mga salita ni Diego ay muling bumabalik ang pag-asa. Para kay Samantha, hindi pa man niya matutupad agad ang kanyang mga pangarap, alam niyang may mga taong naniniwala sa kanya, mga taong handang sumuporta sa kanya tulad ni Diego. Isang gabi, habang nakaupo si Samantha sa beranda ng bahay ni Diego, minagmasdan niya ang mga bituin sa langit. Iniisip niya ang kanyang mga magulang, si Bernard at si Clea, at lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa kanya at sa kapatid niyang si Clyde. Minsan ay nararamdaman niyang parang malayo na ang kanyang mga pangarap, ngunit sa bawat gabing tulad nito, tila binibigyan siya ng pagkakataon na mag-isip muli ng malalim. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya basta-basta susuko. Kung sakaling darating ang araw na muli siyang magkakaroon ng pagkakataon, babalikan niya ang mga pangarap niyang maging engineer. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang patuloy na pag-aalaga kay Clyde at ang pagtanggap sa bagong pamilya na nahanap niya sa piling ni Diego. Sa pagtatapos ng araw, si Samantha ay hindi lamang isang kasambahay. Siya ay isang anak, kapatid at bagong kaibigan. Sa mga kamay ni Diego, muli siyang nakaramdam ng pagmamahal at pag-asa. At alam niyang kahit gaano man kahirap ang buhay, may mga taong handang tumulong at magbigay ng inspirasyon sa kanya. Bagamat marami siyang isanakripisyo para kay Clyde, hindi niya ito pinagsisisihan. Sa bawat araw na dumadaan, natututo siya, hindi lamang sa mga gawain sa bahay, kundi sa mga leksyon sa buhay na ibinabahagi ng tatay niyang si Diego. At sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, alam niyang hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay. Dahil sa tulong ni Diego, muling nagkaroon ng liwanag sa landas na tinatahak ni Samantha. Isang landas na puno ng pagmamahal, sakripisyo at bagong pag-asa. Lumipas ang 10 taon mula nang magsimulang magtrabaho si Samantha sa bahay ni Diego. Sa mga nakalipas na taon, maraming nagbago sa kanyang buhay.
Mula sa pagiging isang simpleng kasambahay, natutunan niya ang mga bagay na hindi niya inakalang matututunan sa ganitong trabaho. Sa tulong ni Diego, nagkaroon siya ng bagong tatay na tumulong sa kanilang magkapatid. Si Clyde ay unti-unti nang lumaki at ang mga pangarap na minsang itinabi ni Samantha ay muling nagkaroon ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng mga pagbabago at bagong buhay na kanilang tinatahak, hindi pa rin nawawala sa puso ni Samantha ang mga alaala ng kanyang tunay na pamilya, lalo na ang kanyang tatay, si Bernard. Bagamat masakit na tinanggap niyang wala na ang kanyang tatay, minsan ay sumisilip pa rin sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanilang masayang pamilya bago ang lahat ng pagsubok. Hindi niya makalimutan ang pagmamahal na binigay ng kanyang tatay, kahit hindi man nila lubos na napag-uusapan ng lahat bago ito nawala. Isang hapon, habang naglilinis si Samantha sa kwarto ni Diego, biglang nagring ang telepono nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumagot siya ng tawag para kay Diego. Ngunit, ang tunog ng telepono sa oras na iyon ay tila kakaiba. May kung anong bumabalot na kaba sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa telepono. "Hello? Magandang hapon po," bati ni Samantha habang sinusubukang maging kalmado. Ngunit sa sandaling marinig niya ang boses sa kabilang linya, tila huminto ang kanyang puso. "Samantha?" Wika ng boses na agad na bumuhay sa kanyang mga alaala. Agad na nakilala ni Samantha ang boses na iyon. Boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman niya nakalimutan. "Papa?" Bulong ni Samantha, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kabog ng kanyang dibdib ay nagiging mas malakas at halos hindi na niya mapigil ang mga luha na agad pumatak mula sa kanyang mga mata. "Anak," muling sabi ng boses sa kabilang linya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Samantha, mabilis na binaba ng lalaki ang telepono. Naiwan si Samantha na tuliro. Nanginginig ang kamay at puso niyang puno ng tanong. Sigurado siya, ang boses na iyon ay sa kanyang tatay, si Bernard. Ngunit paano? Paano ito nangyari? Hindi ba't namatay na ang kanyang tatay? Biglang bumalik ang lahat ng alaala ng mga taon ng sakit at pangungulila. Agad na hinanap ni Samantha si Diego. Halos tumakbo siya pababa ng hagdan. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Sa mga mata ni Samantha, si Diego na ang naging tatay niya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa sandaling iyon, kailangan niya ng mga sagot. "Sir Diego, may tumatawag po kanina." Halos pasigaw na sabi ni Samantha habang hinahabol ang kanyang hininga. "At narinig ko po ang boses ng tatay ko. Buhay siya. Buhay si tatay." Nagulat si Diego sa sinabi ni Samantha. Alam niyang ang bigat ng mga salitang iyon. At sa loob-loob niya, isang matagal niyang iniingat-ingatang sekreto ang tila nagbabantang lumabas. Pero sinubukan niyang maging kalmado. "Sam, baka nagkakamali ka lang. Baka naman hindi siya yun." Ngunit hindi nagpatalo si Samantha. "Sir Diego, sigurado po ako. Kilala ko ang boses ng tatay ko. Hindi ako pwedeng magkamali." Tumulo ang mga luha ni Samantha. At sa puntong iyon, naramdaman ni Diego ang bigat ng katotohanan na hindi na niya kayang itago. Ilang araw lumipas at si Diego ay tila hindi mapakali. Alam niyang hindi na tama ang maglihim pa kay Samantha. Hindi na niya kayang patagalin ang bigat ng sekreto na pinanghahawakan niya. Kaya't isang gabi, matapos ang hapunan, naupo si Diego sa tabi ni Samantha. Tahimik na nag-iisip kung paano sisimulan ang mabigat na pag-uusap. "Sam," simula ni Diego habang tinitignan si Samantha na tila naghahanda sa sasabihin. "May kailangan akong ipagtapat sa iyo. Matagal ko na itong itinatago pero alam kong karapatan mong malaman ang totoo." Tumingin si Samantha kay Diego. Ramdam ang seryosong tono ng boses nito. "Ano po yun, Sir Diego? Tungkol po ba ito sa tatay ko?" Huminga ng malalim si Diego bago nagsalita. "Oo, Samantha. Tungkol ito kay Bernard. Sa iyong tatay." Sa puntong iyon, ipinagtapat ni Diego ang lahat ng kanyang nalalaman. Ipinaliwanag niya kay Samantha na ang perang ibinigay ni Bernard noon para makapunta siya sa Singapore ay hindi mula sa legal na paraan. Napilitan si Bernard na pumasok sa mundo ng ilegal na droga upang mabilis na kumita ng pera. Hindi niya kinaya ang pressure at ang mga problema sa kanilang negosyo, kaya't napilitan siyang gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. "Sam,
Alam ng tatay mo kung gaano kahalaga sa'yo ang laban na yun. Hindi niya gustong makitang maghirap ka dahil sa mga pagkakamali niya. Kaya't gumawa siya ng paraan kahit na mali para masigurong matutupad mo ang mga pangarap mo. Sabi ni Diego habang patuloy na nagkikwento tungkol kay Bernard. Naiyak si Samantha sa mga narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tatay na iniidolo niya ay napilitang gumawa ng ganoong kalaking sakripisyo para lamang sa kanya. Pero bakit siya umalis? Bakit siya nakunwaring patay na? Tanong ni Samantha, halos hindi makapagsalita dahil sa dami ng emosyon na bumabalot sa kanya. Sam, tinawagan ako ng tatay mo. Sinabi niya na maraming umahabol sa kanya dahil sa mga utang at sa mga taong niloko niya sa mundo ng droga. Gusto na siyang patayin, kaya't nagdesisyon siyang magpanggap na patay na. Ginawa niya ito para protektahan kayo ni Clyde. Bago siya mawala, ipinagkatiwala kayo niya sa akin. Alam niya na magkakaroon ka ng magandang buhay dito sa tulong ko. Sabi ni Diego habang hinahaplos ang likod ni Samantha na ngayon ay umiiyak na ng todo. Bakit hindi siya bumalik? Bakit hindi niya kami hinarap? Tanong ni Samantha, patuloy pa rin sa kanyang pag-iyak. Mahal ka ng tatay mo, Sam, ngunit alam niyang magiging mas ligtas kayo kung magpapanggap siyang patay na. Maraming tao ang naghahanap sa kanya at sa ganitong paraan, nailigtas ka niya mula sa mas malalang sitwasyon. Sagot ni Diego. Hindi na napigilan ni Samantha ang kanyang damdamin. Umiiyak siya ng matindi habang iniisip ang lahat ng paghihirap na pinagdadaanan ng kanyang tatay. Lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanila. Hindi niya akalaing ganito pala. Kalalim ang dahilan kung bakit nawala si Bernard sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng sakit, naiintindihan niya na ang lahat ng ito ay para sa kanilang kapakanan. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Samantha ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan si Samantha. Nasagutin ang tawag. Samantha, marahang sabi ng boses sa kabilang linya. Ito na ang sandaling hinihintay ni Samantha. Ang pagkakataon na marinig muli ang boses ng kanyang ama. Hindi sa telepono, kundi sa personal. Tay, bulong ni Samantha. Hindi mapigilang bumalik ang mga luha sa kanyang mga mata. Sam, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko naman kayo gustong iwan eh. Pero wala akong magawa. Kailangan kong gawin ito para sa inyo ni Clyde. Mahal na mahal ko kasi kayo, anak. Pabulong na sabi ni Bernard. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Pa, bakit hindi mo ka mahinayaan na tulungan ka? Bakit kailangan mong magtago? Tanong ni Samantha, puno ng hinanakit sa kanyang puso. Dahil hindi ko kayang makita kayong mahirapan dahil sa akin. Anak, gusto kong magkaroon kayo ng buhay na ligtas at malayo sa gulo. Kaya't ipinagkatiwala ko kayo kay Diego. Alam kong magiging maayos kayo sa piling niya. Paliwanag ni Bernard. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagdesisyon si Samantha na harapin ang kanyang tatay. Hindi na niya kaya pang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa telepono. Kailangang magharap silang mag-ama upang matapos na ang lahat ng sakit at tanong sa kanyang isipan. Ang kanilang pagkikita ay puno ng emosyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita ni Samantha ang kanyang tatay na si Bernard. Payat ito at tila maraming pinagdaanan. Ngunit buhay na buhay pa rin ang pagmamahal nito para sa kanyang mga anak. Agad na tumakbo si Samantha kasama si Clyde papunta kay Bernard at niyakap ito ng mahigpit. Papa, miss na miss po namin kayo, sabi ni Samantha habang humahagulhol sa dibdib ng kanyang tatay. Habang si Clyde naman, tahimik lang sa gilid, nagbibinata na at hindi alam kung paano ilalabas ang kanyang emosyon. Miss na miss ko rin kayo, anak. Patawad sa lahat. Patawad sa mga pagkakamali ko, sagot ni Bernard habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Nagpalitan sila ng mga kwento, mga alaala at mga salitang puno ng pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdududa, unti-unting napalitan ng pag-unawa at pagpapatawad ang kanilang damdamin. Alam ni Samantha na mahirap ang pinagdadaanan ng kanyang tatay, ngunit sa wakas, nahanap na rin nila ang kapayapaan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti na muling bumangon si Samantha, kasama ang kanyang tatay. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama matapos ang lahat ng nangyari.
Ngunit sa tulong ni Diego at mga taong nagmamahal sa kanila, nahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Natutunan ni Samantha na kahit gaano man kahirap ang buhay, ang pagmamahal ng pamilya ay hindi kailanman nawawala. At sa bawat araw na lumilipas, kasama ng muling pagkakabuo ng kanilang pamilya, unti-unting nabubuo rin ang bagong pangarap ni Samantha. Ang pangarap na hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang tatay at sa kapatid niyang si Glide.